Mabilis akong nag-almusal pagkatapos kong maligo dahil magti-training ako. Nalalapit na din ang local competition sa gymnastic. Palabas na ako na makita ko ang puting sobre na nasa may gate ng bahay na pamana sa akin nila Papa. At halos lumuwa ang mata ko nang mabasa ko ang laman nun. What the fuck? Seryoso ba to? Hindi ko napigilan ang sarili kong masabi yon. Kukunin na ng Pendleton Bank ang bahay na ibinigay sa akin ng magulang ko. Itong bahay na to, ang tanging escape world ko sa reality. Na mag-isa ako at harsh ang mundo. And I can't let them take this from me. Umutang kasi ako sa Pendleton Bank para sa medical and panglibing ni Papa. Si Tito Dawson ang nakausap ko noon. Ayaw niya pang isang lakong bahay. Pero nahihiya ako. Lubog na kami sa utang sa pamilya nila. Hays, sana pala pumayag na ako ng isang lang bahay para hindi ganito kasakit sa ulo. Teka, baka naman nakalimutan ni Tito Dawson na akong may-ari ng bahay na to. Siyempre kilalang bangko ang Pendleton sa buong mundo at marami silang ari-arian na nakukuha, baka naman nakalimutan niya. Tama, in order to solve this problem, pupuntahan ko siya. Kakapalan ko ng matagal na makapal kong mukha para humingi ng extension sa pagbabayad nitong utang. Hindi pwedeng mawala ang bahay sa akin. At lahat gagawin ko para mapanatili sa pangalan ko ito. Tama, Mia. Kaya mo yan. Fight lang ng fight. Sabi ko sa isip ko. Amelia's Points of View. Nahihinayang akong bumaba ng taxi. Paano ba naman kasi? Nakakahinayang yung pinabayad ko. Ano ba naman kasi itong main branch ng Pendleton Bank? Walang dumadaan na jeep, or bus, or tricycle. Eh di sana nakatipid ako. Kung wala kang sasakyan, mapipilitan ka talaga mag-taxi or Uber, like me. Kailangan kong magtipid ng gusto ngayong linggo na to. Tumingila ako sa magandang building na nasa harapan ko. Wow, ang yaman talaga nila Tito Dawson. Hindi ko mapigilang mamangha sa ganda ng building na to. Parang sinasabi lang naman nila sa buong mundo na mayamang-mayaman sila. Papasok na ako sa loob nang mapansin ko ang ngiting-ngiti si Kuyang Guard sa akin. Nilagpasan ko siya para tumuloy na sa pakay ko, pero pinahinto niya ako. Ma'am, kahit na napakaganda niyo po, hindi po kayo pwedeng pumasok agad-agad. Magalang na sabi sa akin. Napangiti naman ako. Sinimplihan ko lang ang ayos ko. Ay, ganun po ba? Sorry. Ano po ba kailangan nyo? Tanong ko. Valid ID. Naiba-validate po namin dito sa scanner na to. Malalaman po namin kung may nag-e-exist na tulad nyo. Mahirap na po. Madami po kasing nagkalat na nagtitake advantage. Paliwanag nito sa akin. Napatingin naman ako sa scanner na tinutukoy niya. Parang normal na photocopy machine pero dito ay may 3 monitor. Ah, sige. Sabi ko, kinuha ko sa bag ko ang ID ko at inabot kay Kuyang Guard. Nakita kong tinapat niya yun sa sensor and then, nagulat ako nang mag-pop up ang mga info ko sa screen. Pati mga iba ko pang ID. May lang din kuha ng CCTV. Grabe, napaka-high-tech talaga ng PB. Ito na yung ID niyo, ma'am. For security purpose lang po. Pwede na po kayong pumasok. Sabi nito at inabot sa akin ang ID ko. Tumango na lang ako. Wow, ang astig ng machine na yon. For sure hindi yun mura. Tiningnan ko ang buong paligid ng Pendleton Bank. Grabe, para namang hotel na to sa sobrang engrande. Pagkaka-ekstruktura, siguro nasa mga 10 palapag lang ito. Teka, nasaan kaya ang office of the CEO? Malamang wala yun sa ground floor. Kasi dito nangyayari ang mga transaksyon. Papunta na sana ako sa elevator nang harangin ako ng isang babaeng naka-uniform ng PB. Where do you think you're going? Nakataas ang kilay niyang tanong sa akin. Ha? Ako ba yung kinakausap mo? Turo ko sa sarili ko. Who else? Tara na, naghihintay na si manager sa'yo. Asik nito sa akin nang wala sabing hatakin ako sa braso. Bakit kasi ako nag-heels? Wait, teka nga. Okay, nandito na po siya, Sir Jace. Sabi nung bastos na babaeng to. Apila pa sana ako
Kaso kung makakaladkad to, akala mo close kami. Tiningnan ko yung lalaking nakasuit sa harapan ko. Nag-apply ka, tama? Halika na, para ma-interview kita, sabi nito sa akin. Tumalikod na siya. Ano? Aplikante? Hindi. Wait sir, sabi ko. Lumingon siya sa akin na parang sobrang nawiwirduhan, pero ngumiti siya. Yes, nervous? Umiling ako. Hindi po kasi ako mag-a-apply. May sadya po ako dito. Sabi ko at pilit na ngumiti. Shock naman niya akong tiningnan. Napakamot pa siya sa ulo. Sorry, may scheduled interview kasi ngayon. Napagkamalan ka siguro ni Miranda. Pasensya na, magalang niya sabi sa akin. Naku, wala po yun. Lagi naman tayong may pagkakamali. Ang mahalaga marunong mag-sorry ang marunong magpatawad. Okay lang po, huwag niyo na siyang pagalitan. You're nice. By the way, what's your name? I'm Jace, head manager dito. Sabi nito, sabay lahat ng kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman yun at nakipag-shake hands. Mia, simpleng pagpapakilala ko. Nice meeting you, Mia. I apologize for the inconvenience. Sabi nito. Okay lang. Miranda, tawag ni Jace doon sa nanghila sa akin. Lumapit naman ito agad. Ibalik mo na sa labi si Mia and make sure to get back here with the right applicant. Ani Jace? Yes sir. Magalang namang pala itong si ate. Halika na ma'am. Susunod na sana ako. Nang tumalikod siya ng, Hey Mia, nag-cross ulit ang path natin. Dapat mag-apply ka na dito sa akin. Don't worry, i-hire kita agad. Sabi sa akin ni Jace nang nakangiti. Crazy, I'll go ahead. Thank you. Sabi ko na lang sa kasinundan si Miranda. Ibinalik naman niya ako sa lobby. Buti na lang natanong ko din sa kanya kung saan ang office ng CEO. Nag-press na ako ng button para mapunta ng 8th floor. Pagbukas ko, nakita kong may mga security doon at mas mahigpit sila. Muntik na nga akong hindi papasukin kung hindi ko pa sinabing kilala ko si Tito Dawson. Ngayon naghihintay ako dito sa waiting area nila na sobrang sosyal. Ang ganda ng couch at may smart TV na True Voice Command ang paglilipat ng channel or pagpili ng movie. Amais, switch to Lion King. Narinig kong command ng batang nasa kabilang couch. Switching to Lion King. Nagulat ako nang mag-respond yung TV. Wow! Ang ganda talaga ng PB. Napaka-high-tech. Nag-switch naman sa Lion King yung palabas. Tinignan ko yung bata. Ang cute-cute niya sobra. Bakit ka nakatingin sa akin? Diretso nitong tanong. Ang cute mo naman. Hindi ko napigilang masabi. I've already heard that. Bored niyang sagot. Sa tingin ko mga 5 to 6 years old pa lang siya. Ganun ba? Ang galing ng TV na to ah. May AI, sabi ko. Yes, she's like Siri, but more enhanced. Kaya niya mag-process ng iba't ibang command. Amais can control a smart home device like lights, door, locks. Marami siyang capability as an AI. Mahabang paliwanag niya. Wow, ang cool naman. Saan ba nabibili ang mga ganyan? Para pag yumaman ako, makakapagpakabit din ako ng ganyan. Tamad pa naman ako. That's impossible, miss. Seryoso siyang tumitig sa akin. Creepy naman ang chikiting na to. Amais is exclusive for PB only. Ha? Bakit ganon? Siya kong sagot. Gusto ko din ng ganong AI. Nope. My uncle created Amais para sa PB. Actually, sa kanya nga lang dapat. Wala siyang balak na i-share sa Amais to anyone, kaya hoping that you'll get here will just hurt you. Okay, hindi ko na kasi alam ang isasagot ko. Ang weird naman ng Amais na name for an AI. May sapak na ata ang tito nitong batang to. My mom's here. Alis na ako. Enjoy, Amais, sabi nito at tumayo na sa couch at sumakay na ng elevator. Teka, bakit sa akin sobrang higpit ng mga guard na yon? Tapos yung bata, hindi nila pinapansin? Nakakaloka. You can come in now, ma'am. Magalang nasabi sa akin ng sekretarya. Mabilis akong tumayo sa couch at sumunod sa sekretarya ni Tito Dawson.
Iniwan niya ako sa tapat ng pinto kung saan may malaki nakasulat na Office of the Director. Inayos ko yung damit ko bago ko itinulak ang pinto para pumasok. Pagpasok ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napagkitata ang suot kong heels sa carpeted na sahig, kaya hindi ako nakagalaw. Lumipas man ang maraming taon at nagbago man ang ayos niya dahil napakagwapo niya na ngayon. Wala na din ang makapal na salamin niya. Iba na ang hairstyle pero siya pa din nito. Araw-araw ko man siyang nakikita sa commercial, magazine, dyaryo, poster at billboard. Iba pa din pala kapag personal ko na siyang nakaharap. Pakiramdam ko ay biglang naubusan ng oxygen sa opisina niya. Lalong rumagodong ang puso ko nang marinig ko ang pagsarado ng pinto. Casper, I called him. Nice to see you again, Mia. And by the way, it's Dylan. Sabi niya. Nabakas ko ang galit or pagka-sarcastic sa boses niya. Pinagdiinan niya din na sa first name niya ako siya tatawagin. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan ang ginawa ko. Sino bang makakalimot nun, Mia? Sarcastic na sigaw ng isip ko. Nabaling ang tingin ko sa table at nakita ko ang nakasulat doon. Dylan Casper Pendleton, CEO. Natutup ko ang bibig ko sa nakita ko. Hindi na si Tito Dawson ang CEO, kundi si Dylan na, ang nag-iisang anak nito. Teka, bakit siya na? Hindi ba siya busy sa pagmamodel? At ngayon niya na talaga naisip na mag-take over sa pagiging director ng PB? Shit! Paano ko pa mababawi ang bahay? Pero hindi ko naman pwedeng i-give up yun. Yun na lang meron ako na may memories namin ng magulang ko. Sa tingin ko, nandito ka dahil sa bahay mo, right? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ibang-iba na siya sa lalaki na kilala at nakasama ko dati. Kung noon, sa unang tingin mo pa lang, magaan agad ang loob mo kasi ramdam mong mabait siya. Ngayon naman ay nakakakaba siya dahil hindi mo alam ang tumatakbo sa utak niya. Gosh, aside from gwapo siya, kakabahan ka dahil alam mong hindi si tanga sa buhay. Like hello, ang taas yata ng IQ niya. Teka, bakit nga ba pinupuro ki siya? Focus on your goal, Mia. You change. Nagulat ako nang lumabas sa bibig ko ang iniisip ko. Who wouldn't? Especially sa lahat ng naranasan ko sa iyo. There is a sound of bitterness in his voice. I mean, especially sa mga experience ko sa buhay. Galit siya. Galit na galit pa din siya. Cause, Dylan, huwag mo naman akong gantihan sa ganitong paraan. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko. Please, huwag mo naman kunin ang bahay. Yun na lang meron ako na mula sa magulang ko. I am in verge of crying. He smirked. Pathetic, sabi pa niya. Hindi ako nakapagsalita. Ayoko nang makipagtalo. Ang gusto ko na lang ay huwag kuhanin ang bahay. Fine, you can have your house. Hindi ko na kukunin. Wala ka na ding babayarang utang. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi pa rin pala siya nagbago. Mabait pa din siya. Salamat in one condition. Natigil ako sa sinabi niya. Akala ko pa naman. Ano? May kondisyon? Hindi ko mapigilang tumaas ang boses ko. Wala nang libre ngayon, Mia. Ano yon? I asked. Be my wife. Marry me. Ano? Nagbibiro ka ba? Nope. Mabilis niyang sagot. Do I look like I'm fooling around? Bigla niya akong tinitigan ng diretsyo. Punyemas. Napakagwapong mata naman. Mia, ano ka ba naman? Umiwas ako ng tingin. Pero bakit? I don't get it. Bakit ako? For sure alam mo naman na almost 3/4 ng populasyon ng babae sa Pilipinas gusto mo pang asawa ka. But why me? Wala sa sarili kong tanong. It's because I still love you. I froze when I heard him say that. My heart skipped a beat. Mahal niya pa ako? And then that momentum was suddenly forced to stop when Casper laughed. Yan yung gusto mong marinig. But that is not the reason, Mia. From skip a beat to shattered heart. Real quick, ang tanga ko sa parting yon. What?
Hindi makapaniwalang tanong ko. I want to make you suffer. Gusto kong pagbayaran mo lahat. Lahat-lahat, Celine. May din niyang sabi. Nakaramdam naman ako ng pagkirot sa puso ko. Patawarin mo na ako, Dylan. I don't need your apology. Do you think? If you say sorry, everything will be fine? No. So don't apologize. Answer me. It's a yes or no? Tiningnan ko siya. Yes. Nakita kong lumawak ang pagkakangiti niya. Really? I am not marrying you just because of my house. I am marrying you because I want you to forgive me. At kung ang pagpapakasal ko sa'yo, ang dahilan para mapaghilom ang sugat na ginawa ko noon, nakahanda akong magdusa. Sabi ko, hindi siya nagsalita. Tinignan niya lang ako. Maaaring pinaproseso niya ang sinabi ko. Let's see kung kaya mong panindigan ang sinabi mo. Be here tomorrow at 5 p.m. Tumango ako. Feeling ko naubusan ako ng energy sa pagtatalo namin yon. Let's see kung sino ang unang susuko sa atin, Amelia Celine. Hindi na ako nagsalita. Ayoko nang dagdagan pa ang galit niya sa akin. Papa, eto na ba yung chance ko to make up from the past? Or nakagawa ko ng pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay? Dylan Casper Pendleton, wait and see. Amelia's Points of View. Amelia Celine Torres. Sigaw ni Alice sa akin. Nagtakip ako ng unan sa mukha ko. Pansinin niyo naman kung gaano kabungangera yung kaibigan ko, di ba? Hindi mo to bahay. Umuwi ka doon sa bahay mo kung hindi ka babangon. Ngayon na mismo, sigaw nito. Napilitan naman akong tumayo at sumimangon sa kanya. Nandito ako ngayon sa bahay niya at guess what? 9 p.m. na. Di ba may usapan kami ni Dylan? Napupunta ako ng 5. Well, kinain na ako ng kaba at sobrang natakot na sa papasukin ko. Hindi ako nakapunta at ngayon, nagtatago ako sa bahay ni Alice. Dahil alam kong alam ni Dylan na nandoon lang ako. O ano? Gaganyan ka na lang? Hoy Amelia, naku, madidisappoint sa iyo si tito niyan. Ito na yon. Chance mo na ito, di ba? Pagpapatuloy ng sermon ni Alice. Chance? Saan ang chance doon? Matamlay kong sagot sa kanya. Pakakasalan ka na niya. My goodness. Nung kinuwento mo sa akin kagabi yon, hindi talaga ako dapat maniniwala. Isa pa, mabigat sa kalooban ko dahil love of my life ko si Dylan. Hindi kasi kapanipaniwala. Pero you told me, sinaktan mo siya. Don't you think it's time for you to make up? Alice, hindi kasi ganun kadali yon. Hindi ganoon katanga si Casper para patawarin agad ako. Sabi ko, huminga ako ng malalim. Then, explain everything to him. For sure maintindihan ka nun. He won't. Kahit ako, alam ko mismo na mali yung ginawa ko. Pinairal ko yung pride ko. Dapat lumapit na lang ako sa kapamilya niya. And hindi nagpadala sa impaktang Natalia na yon. Pero wala na. Nandito na. Naku Mia, masisiraan ako ng bait sa'yo. Ano? May gig ako sa bar ko ngayon. Paano ka? Nakataas kilay na tanong sa akin ni Alice. Eh di magtatrabaho? Ano pa ba? Sige na, mag-ayos ka na. Malamang madami ng customer doon. Tumayo na ako at itinulak si Alice papasok sa banyo niya. Nakakarindi kaya ang mga pagsisermon niyan. Pasado 12:00 na, pero gising na gising pa din ang bar ni Alice. Tambayan din kasi ito ng mga popular na artista. Humikab ako, saka pumunta sa panibagong table, nalilinisin ko. Hanggang 4 p.m. lang naman ang bar. Malapit na ako makapagpahinga. Physically, mentally, and emotional drained na ako. Mia, paserve naman to. Tawag sa akin ni Angela, bartender namin. Lumapit ako sa customer at akmang bubuhatin ko na yung tray nang makaramdam ako ng pagkahilo. Nabagsak ko ang tray dahilan para mabasag ang basong naglalaman ng alak. Natigilan ng mga tao sa party at nagtinginan sa akin pero ilang segundo lang ay binalik na nila ang tuon nila sa pagpaparty. Napakapit ako sa counter dahil ramdam ko na masama ng pakiramdam ko. Hindi din kasi ako nakatulog ng maayos buong magdamag.
Ano nangyari, Mia? Okay ka lang? Nag-aalala lang tanong sa akin ni Alice nang makalapit siya. Guys, pakalinis naman to. Utos ni Alice sa mga co-waiter ko. Hoy, Mia! Ha? Wala sa sariling tanong ko. Okay ka lang ba? Lumapit sa akin si Alice. Nilalagnat ka. Maupo ka nga muna. Inalalayan ako ni Alice na makaupo sa dulong couch. Kaya mo bang maghintay hanggang makauwi tayo? Tanong niya sa akin. Kaya ko to. Sige na. Asikasuhin mo na mga customers mo. Masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako, sabi ko. Tiningnan ako ni Alice na para bang chinecheck kung nagsasabi ako ng totoo. O hindi kaya hinawakan ko na yung kamay niya at pilit siyang pinatayo dahil may mga VVIP siyang guest. Sinandal ko yung ulo ko sa couch dahil nahihilo na talaga ako. Dapat talaga, hindi ko masyadong iniisip si Casper buong gabi. Pumikit ako dahil parang gusto ko ng katawan kong matulog. Nagising ako nang may magsalita sa harapan ko. Hey! Sigaw nito. Nung magdilat ang mata ko ay nagulat ako nang bigla kong hilahin patayo nito at walang sabi-sabing kalad ka rin ako. Napahawak ako sa ulo ko dahil pakiramdam ko ay madudurog ito sa sobrang hilo ko. Ramdam ko din na unti-unting nauubos ang energy ko at parang anytime ay babagsak ako. Bumalot ang lamig sa buong katawan ko nang mailabas ako ng bastos na to. Sino ka ba? Bakit bigla-bigla ka nang hihila? Hindi ka ba tinuruan ng good manners and right conduct? Hindi ko alam pero kahit masamang pakiramdam ko, ay nagagawa ko pang sigawan ito. Nakatalikod kasi siya sa akin. Marahas niyang binitiwan ang kamay ko. Humarap siya sa akin at saka tinanggal ang hood na nasa ulo niya. I felt my heart started to pound so hard. Hindi ko alam kung dahil ba sa excitement na makita siya or dahil sa kaba na dulot ng masama niyang titig sa akin. Casper? Tawag ko dito. How many times do I have to tell you that don't call me by that name? My name is Dylan and you lost your chance to call me that after what happened. Sigaw niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Pasensya na. I told him at yumuko ako. Nakakatakot yung Dylan na kaharap ko. Napakalayo niya nung high school kami. It's been 9 years and you're still the same liar and you sir I met. Sigaw nito sa akin. Naginit ang sulok ng mga mata ko. I am at the verge of crying pero pinipigilan ko ang sarili ko. Didn't I tell you to go and see me by 5 p.m? Don't tell me you forgot. Lahat na lang ba, Mia? Gagawin mo para lokohin ako? Hanggang kailan mo ako bibiguin? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagbagsakan na ang luha ko. You don't get it, Dylan. Hindi mo ako maintindihan. Hindi talaga kita maintindihan. Ang sabi mo, magpapakasal ka sa akin. You even told me some lame drama speech na napulot mo kung saang teleserye. And yet, you dare not to show up? Lame drama speech? Akala ba niya nagsisinungaling ako? Kaya hindi ako pumunta dahil alam ko naman ang mangyayari kapag nagpakasal ako sa iyo. Alam ko pakakasalan mo lang ako para makaganti ka. You know, you deserve it. Oo, alam ko yon. Pero bakit hindi ka kasi muna makinig sa explanation ko? Bakit hindi na lang kasi tayo magsimula ng panibago? I can't do that. Then at least, listen to my explanation. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko, Mia, na kaya mo ako iniwan is dahil kailangan mo ng pera pampagamot sa daddy mo. And that destroyed me even more before. You sacrificed me for money. You didn't trust me enough. I wonder kung minahal mo ba talaga ako that time. Or ginusto mo lang ako dahil sa mayaman kami. Galit na ang itsura ni Dylan. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi niya ba naramdaman kung gaano ko siya kamahal noong kami pa? Masyado na bang natabunan yun ng sakit na ibinigay ko sa kanya? Hindi. What? Sasabihin mo na mali ako? I'm so tired of this, Mia. I am not the same stupid Casper you met 9 years ago. And remember what I told you that night? You broke up with me. Natatandaan ko. Sabi mo, I don't deserve you. Napagbabayaran ko lahat ng pagmamahal na ibinigay mo.
Pinunasan ko ang luhang patuloy na naglalanda sa pisngi ko. Well then, start paying. Dylan, you're marrying me, Amelia Celine. At wala akong pakialam kung maging miserable man ang buhay mo hanggat hindi mo na pagbabayaran ang ginawa mo sa akin. Sasagot na sana ako nang maramdaman kong dumilim ang paningin ko at unti-unti na akong nawalan ng balanse. At least, one thing is for sure. Galit man si Dylan, he did catch me. Amelia's points of view. Don't you think na it's your responsibility to make sure that she is okay? Hindi naman sa ganoon, Dylan. Masyadong maraming tao sa bar. Isa pa, ayaw pa namang umuwi ni Mia. Hindi ko naman akalain na aabot sa puntong hihimatayin siya. Hindi ko pa ganap na maidilat ang mata ko. Para bang ang bigat-bigat nun. Pero naririnig ko ang boses ni Alice at ni Casper. Para bang nagtatalo sila. That's my point. Nothing bad should happen to her until we get married. Akong magpapahirap sa kanya at wala nang iba pa. Naintindihan mo? Ani Dylan? Sobra naman yung Dylan. Tao pa rin naman si Mia. Alam mo namang hindi kanya gustong iwan talaga noon. Isa pa, bata pa kayo noon. Sagot naman ni Alice. I don't care. She is never going to that bar again. Your name is Alice, right? You better pray na pumayag yung kaibigan mo sa mga gusto ko. Kung hindi, madadamay ka din. Pagbabanta niya, sa wakas ay nadilat ko ang mata ko. Sobrang natatakot ako sa tono ng boses ni Dylan. Ibang-iba na siya. Sumalubong sa akin ang puting kwarto na ubod ng linis. What to expect, may pagkak-OC naman talaga si Dylan ever since. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan, kaya bumiglang pikit ako. Ramdam ko ang bawat hakbang na papalapit sa akin. Napakatahimik ng kwarto, kaya natatakot ako na marinig niya ang malakas na kabog ng dibdib ko. Without opening my eyes, alam na alam kong si Casper ang pumasok sa kwarto kung nasaan ako. Naramdaman kong umupo siya sa kama, kaya halos mapigil ko ang paghinga. Hey, gumising ka. Alam kong gising ka. I caught you. Bored niyang sabi. Nahuli niya ako. Dahan-dahan akong dumilat. I tried to smile kahit pa nakakunot ang noo niya. Sinubukan kong bumangon. Itinukod ko ang siko ko. Opo na sana ako. Pero dahil nga sobrang nangihina ako, ay nawalan ulit ako ng balanse. Nagulat ako na mabilis akong saluhin ni Casper at nadukdok yung ilong ko sa fully built niyang katawan. My God, no wonder ang dami ng patay na patay sa kanya. Mia, tumayo ka. Ang bigat mo kaya? Utos niya sa akin. Kaya kahit nag-enjoy pa ako, nangihina pala. Tinulungan niya akong umupo. Sumandal ako sa headboard ng kama. Kwarto mo to? Tanong ko. Bakit? Tumingin sa akin. Mga kapatid, ang gwapo niya talaga. Why are you asking? Wala. Curious lang. Ang linis kasi. Sobra. Sagot ko. Well, this is not my room, okay? I answered your question already. By the way, I have your friend Alice waiting for you. Sagot nito sa akin. Talaga? Pagkukunwari ko kahit naman narinig ko ng boses ni Alice. Pwede ba siyang makausap? Sure. I'm sure your friend have a lot to say to you. Isa pa, she needs your help, Mia. Pagkasabi nun ni Casper, ay nakaramdam ako ng kaba. Tumayo siya ng kama at walang sabi-sabing lumabas ng kwarto. What does he mean? Maya-maya ay bumukas ulit ang pinto, but this time, si Alice nang pumasok. Wala ka bang tulog? Bakit ganyan ang mata mo? Tanong ko dito. Alice sat down quietly beside me. You're creeping me out, Alicia. Bakit ang tahimik mo? Nag-aalala kong tanong. Nagulat ako nang itapat niya ang kamay niya sa noo ko. May sinat ka pa. Yun ang una niyang sinabi sa akin. Mia, nagulat ako nang hawakan niya ang dalawang kamay ko. Teka, bakit ka ba umiiyak? Mas lalo ako nag-alala nang mabagsakan ang luha ni Alice. Hindi iyak ng tao si Alice. Napakatapang niya kaya for sure,
Seryoso ito. Pinunasan niya ang mga luha niya at tumingin ng diretso sa mata ko. I need your help, Mia. Tulungan mo ako. Mawawala ang barko at makukulong pa ako. Ano? Hindi ma-absorb ng utak ko ang sinasabi niya. Bakit naman mawawala ang bar sa'yo? At makukulong ka? At bakit sa akin ka humihingi ng tulong? Kagabi kasi, may nangyaring random inspection sa bar pagkaalis nyo. May nahuli silang nagtitake ng drugs sa bar. Akala nila nagsusupply ako. Which is not true. Mia, ikukulong ako. At kung hindi man habang buhay, ang masasarado ang bar ko. Alice, huwag ka na umiyak. Sabi ko, niyakap ko siya at pinakalma. Nung makita kong tumigil na siya sa paghikbi, ay bumitaw na ako sa pagkakayakap. Mia, tulungan mo ako. Only Dylan could help me. He called me last night to inform na nawalan ka ng malay. Nalaman niya din yung nangyari sa bar and he offered to fix everything in one condition. Yun ay kung magpapakasal ka sa kanya. Sabi ni Alice. I knew it. Hindi ko talaga mautakan si Dylan. Niyakap ko si Alice. Mia, actually habang nagpapahinga ka, nag-aalangan ako dahil napaka-selfish ko kung ganoon. Pero kung ayaw mo talaga siyang pakasalan, ayos lang yun sa akin. Maiintindihan ko. Dagdag pa ni Alice. Bumitaw siya at tiningnan ako. Ano ka ba, Alice? Huwag kang mag-alala. Magpapakasal naman talaga ako eh. I just need some time to think. Isa pa, hindi lang naman bar mo ang nakataya dito. Pati bahay ko. Ay huwag mo nang isipin yon. Pagpapakalma ko sa kanya. Mia, salamat. Ang cringy, hindi ako sanay na ganyan ka. Sabi ko. Ako din naman eh. Pero seryoso ako, Mia. Hindi magiging madali ang lahat with Dylan. Alam ko, deserve ko naman talaga ito eh. I don't know why pero tinamaan na naman ako ng pagkaduwag ko yesterday. What am I thinking? Sabi ko, ayos ka lang ba sa ganoong setup? Alam mong hindi magiging madali ang lahat. Lalo na kapag Mrs. Pendleton ka na. I know, pero hindi ko pa alam kung ano talagang plano ni Dylan. But whatever it is, I should bear it until the end. Panahon naman para bumawi ako sa kanya. Sa tingin ko naman kapag naramdaman niyang sincere ako, maayos ang lahat at malay natin, baka mag-work out ang marriage na to. After all, first girlfriend and boyfriend namin ang isa't isa. Tama, fighting lang Mia. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit nakakainggit, dahil soon Mrs. Amelia Celine Pendleton ka na. Wife of the very well-known Dylan Casper Pendleton. Pinagsaklop pa ni Alice ang dalawang kamay niya. Nakala mo ay amazed na amazed sa pangyayari. Baliw ka talaga, sabi ko. We heard 3 knocks, and then pumasok si Dylan. I need to cut whatever conversation you have. Pero limitado ang oras ko at para maayos ang problema sa bar mo, Alice. I need your decision, Mia. I look at Alice. She gave me a sweet smile. I smiled back and then, ibinaling ko ang tingin ko kay Casper. I already made the decision, Dylan. Sinabi ko namang pakakasalan kita, hindi ba? I just needed the time to absorb everything. Alam ko naman how powerful you are. So, let's get married. Good then. Alice, let's go. I will help you settle whatever chores you have. And you, magpahinga ka. I'll be back and we have to go somewhere. Sabi nito. Tumango na lang ako. Baka magpe-prepare kami for the wedding. Alice gave a peek on my cheek and bid goodbye before going out the door. Don't ever think of escaping. I told you, you can't get away from me. Andi Dylan. Alam ko, Dylan. Okay? Masusunod lahat ng gusto mo. Walang gana akong sagot sa kanya. May sasabihin pa sana siya, kaso tumalikod na lang siya. Dahan-dahan na lang akong humiga sa kama. Hindi ko alam na nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa akin. Sumalubong sa akin ang isang babaeng sa tingin ko ay nasa edad 30 plus na. Hoy, gising na, sabi nito sa akin. Thank goodness. I am feeling a lot better than earlier. Nagawa ko ng makaupo. Sino po kayo? Tanong ko. I'm Grace. Ngayong kilala mo na ako, pwede bang tumayo ka na dyan? Dahil kailangan mo pang mag-ayos. Rude nitong utos sa akin.
Gusto ko man siyang patulan, ay pinigilan ko ang sarili ko. Kahit papaano naman, marunong akong gumalang sa mas matanda sa akin. Here, paghagis nito sa akin ng paper bag. Magayos ka na dahil isiningit lang ito sa schedule ni Dylan. Pwede pa kibilisan? Tumayo na lang ako at kahit hindi ko alam kung nasaan ang banyo dito, ay hahanapin ko talaga. Huwag lang ako mag-stay ng another 5 minutes kasamang babaeng ito dahil baka masagot ko siya. I don't know what stupidity hit Dylan to do this. Narinig kong bulong niya. Inignore ko na lang siya at buti na lang, yung pintong nabuksan ko ay banyo talaga. Pumasok na agad ako doon at inayos ang sarili ko. Laman ng paper bag ay isang white dress at white estilito. Hindi ko alam kung bakit ganito ang ipinasuot sa akin, pero maganda at sukat naman sa akin. Kaya okay na. Paglabas ko, ay nakataas ang kilay na sumalubong sa akin ni Miss Grace. Poor taste. Hindi ko alam. Nababaliw na talaga si Dylan. Patuloy pa nitong pagsasalita. Teka, ano pa bang sinasabi nyo? Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit naiinis kayo. Hindi ko na napigilang magsalita. Ang dami mong tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Para sa amin, ginto ang oras. Unlike you na mahirap, you have all the time for leisure. Sasagot na sana ako, kaso tumalikod siya kaya wala akong nagawa, kundi sundan siya. Bumaba kami sa ground floor. 2 palapag lang pala ang bahay ni Casper. At napakaganda nito. Paglabas namin ay nakita kong may nakapark na Jaguar na kotse. Nagbaba yung salamin nun at bumungad si Casper. Nakapolo ito. Get in, utos nito. Nagtataka ako kung sino sa amin. Ako ba or si Miss Grace? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig si Dylan? Pagtataray naman ni Miss Minchin, Grace pala. Wala akong nagawa kundi umikot at sumakay sa shotgun seat. Pagpasok ko pa lang sa kotse, grabe, amoy Casper na. Thank you, manager. I owe you one. Malambing na sabi ni Casper kay Miss Grace. So, manager niya pala. Teka, bakit ang bait niya dito? Naku, Dylan, pwede ka pang mag-back out. Itigil mo na to. That woman will do you no good. Nakaramdam ako ng panliliit dahil sa sinabi ni Miss Grace sa akin. Yes, mahirap ang sinaktan ko si Casper. Pero sobra naman yatang pantatapak na sa pagkatao ko ang sinasabi niya. Manager, yun lang ang sinabi ni Dylan bago niya sinarado ang bintana ng kotse at nag-drive na. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Nawalan ako ng ganang magsalita. Ibang-iba na si Casper. Iba na ang mga taong kasama niya. Iba na rin ang mundo niya. Would I ever fit here? Andito na tayo. Mauna ka nang bumaba. Pumasok ka straight sa building na yan. And then, go to the 16th floor. Utos niya sa akin. Ako lang? Pero bakit? Are you crazy? Baka may makakita sa atin. Go! Asar nitong sabi sa akin. Nakita kong nagsuot na siya ng shades at cap. Bumaba na ako ng sasakyan niya gaya ng utos niya. Pumasok ako sa mataas na building na ito at sumakay ng elevator mag-isa. Pagdating ko sa 16th floor, ay isang office lang ang nandito. Amelia? Nagulat ako nang may lumabas na lalaki kung saan. Nasa mid-40s na siguro siya. Ako nga po. Sagot ko. Follow me, iha. I am Judge Del Mundo. Pagpapakilala niya, he offered a shake hand, which I accepted. Sumunod ako sa kanya. Pinaupo niya ako sa tapat ng isang table at may mga inilapag siyang papeles. I need your signature here and all the papers na may mark. Pinapapirmahan ni Dylan yan lahat. Okay, walang gana kong sagot. Nasaan na ba si Dylan? Akala ko pa naman magpiprepare kami para sa kasal namin. Tiningnan ko yung mga papel pero hindi medyo masakit pa ang ulo ko. Pakiramdam ko ay hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon. Kaya pinirmahan ko na lang lahat. Marami-rami din akong pinirmahan at mga ilang sandali lang ay pumasok na si Dylan. He's with someone na lalaki din. Tinanggal niya ang sombrero at salamin niya. May pinapirmahan din doon sa lalaking kasama ni Dylan. Na-confuse akong sobra. Sir, napirmahan ko na po lahat, sabi ng lalaki. Okay, you can go now. Thanks. Pagkasabi nun ni Dylan ay lumabas na agad yung lalaki. Okay na ba lahat? Tanong ni Dylan.
Lumapit siya sa mga papel na kanina ay pinipirmahan ko. Napirmahan ko naman na lahat, di ba? Yes, Dylan. Ako nang bahala sa lahat. Great. Dylan responded and handed him back the papers. Amelia, pwedeng tumayo ka iha? Tanong sa akin ni Judge. Tumayo naman agad ako. By the power vested upon me, I, Judge Del Mundo, pronounce you Amelia Celine Torres and Dylan Casper Pendleton as husband and wife, effective as of April 5. Ano? Hindi ko napigilang itanong. Are you being stupid? Kasal na tayo. Bored na sagot ni Dylan. Mauna na ako sa inyo, Dylan. Aasikasuhin ko pa ang lahat. Pagpapaalam ni Judge. Pagkalabas niya, ay hinarap ko agad si Dylan. Wait, ganun lang yon? Is that what you call wedding? Nainis kong tanong dito. Yes, and for someone like you, Mia, it is more than enough. Nagsisimula pa lang ang lahat. Don't tell me susuko ka na. Tanong niya. Napalunok ako. He's trying me. I won't. Malakas na loob kong sagot. Isa pa, Mia. Walang nakakaalam na pinakasalan kita. Iilang tao lang ang may alam. So you better keep your mouth shut. Ani Dylan. That is absurd. Bakit mo pa ako pinakasalan? I really sound like a wife now. So that you won't get away that easily. Naintindihan mo ba, Mia? Not because we're married now, you'll have the right to interfere in my decision. Especially in my life. No. Ako masusunod. At ang tanging gagawin mo lang is to listen and follow. May pagkakautang ka sa akin. At hanggat hindi mo nababayaran lahat ng kasalanan mo, you are going to suffer. Pakiramdam ko ay may iyak ako. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang tumango. Simula sa araw na to, you will be my secretary, personal assistant, maid, whatever I want. So kailangan kong pumunta sa opisina. Halika na. Pagkasabi niya nun, ay tumalikod na siya. I felt like I wanna cry pero pinigilan ko ang sarili ko. Nag-umpisa pa lang, Mia. Umpisa pa lang. Huwag mo siyang susukuan. You are born fighter. Sabi ko sa sarili ko. Pagpasok namin sa sasakyan, ay inabot niya sa akin ang mga papel. These are my schedules and the things you needed to do. You should call me Sir Dylan kapag nasa office or may photoshoot. Huwag ka makikialam ng anything personal sa akin kung ayaw mong malagot. Sabi nito. He looked at me. Ano? Tanong ko. Wala kang sasabihin? Muli niyang tanong. Meron ba dapat? I told you, you're the boss. Sabi mo nga, diba? Susunod lang ako. I get your point, Dylan. If this is your way on how you can hurt me, go ahead. Huwag ka nga umarting parang nasasaktan. Tanggalin mo ng mascara mo, Mia. Kilalang kilala kita. Galit niyang sabi. Nasasaktan ako, Casper. Yun lang ang nasabi ko. Nagulat ako nang hawakan ako ng marahas ni Casper sa panga. Ano ba? I told you, didn't I? Sabi ko wag mo akong tatawagin sa pangalang yon. Ulitin mo pa talaga masasaktan ka sa akin. Sabi niya at marahas akong binitiwan. Sobrang natakot ako. Hinawakan ko ang panga ko. Dahil nasaktan ako. Pakiramdam ko ay namumula yung part na hinawakan niya. Naintindihan mo ba ako, Mia? Galit niyang tanong. Napaigtad ako sa gulat. Oo, I'm sorry. Yun na lang ang sinambit ko. At tumingin sa mga papeles na nasa legs ko. Nag-drive na siya. Wow, what a wedding. Mula bata ako pinangarap ko ng makasal sa simbahan and now, ayoko na lang isipin. Ipinark niya ang kotse niya sa main branch ng Pendleton Bank. Ang main hours na pwedeng pumunta na ang mga tao dito sa pagkakaalam ko ay 8 a.m. to 12 noon lang. Pagkatapos nun bawal na dahil puro empleyado na lang ang nandito. Lumabas agad si Dylan ng kotse at pumasok sa loob ng PB. Nagmamadali naman akong sumunod sa kanya. Pero dahil nga sa mga papel na to, napilit na nahuhulog ay naiwan niya ako. Hindi ako hinarang nung guard pagpasok kaya nagtuloy-tuloy ako sa lobby. Hindi ko na makita si Dylan, kaya mas binilisan ko ang paglalakad. Pero kamalas-malasan talaga is dumulas ako at alam kong babagsak na ako sa lapag. Pero I felt an arm catch me. Pagdilat ko ng mata is, Jace, tawag ko dito. Ngumiti siya sa akin. Buti na lang nasapok kita, sabi nito.
Inalalayan niya akong tumayo. Pinulot niya din ang mga papel. Lalakad na sana ako nang maramdaman kong pananakit ng paa ko. Ouch! Sabi ko. Na-sprain ata ang paa mo. Naka-heels ka pa kasi, sabi ni Jace. Tumayo na siya at inalalayan niya ako. Medyo na-awkward ako nang maramdaman ko yung mga braso niya sa bewang ko. Alam ko namang walang meaning yon. Pero my goodness, hindi ako sanay. By the way, ano palang ginagawa mo dito? Tapos na ang client hours. Jace, inaalalayan niya ako and papalapit na kami sa couch dito. Malapit na kami nang when someone pulled me away from Jace with full force. Pagkahatak niya, tumama ang katawan ko sa katawan niya. Pero parang baliwala lang yun dito. I look at kung sino yon. And he just gave me a terrifying look. Sir Dylan, good evening po, bati ni Jace. He's giving a confused look. Wondering siguro kung bakit ako hinila ng boss niya. Mabilis akong humiwalay. Di ba sabi niya bawal malaman ng iba? Nakasal kami. Sir, sorry. Na-sprained ako kaya tinulungan ako ni Jace. Sabi ko na lang. Pasensya na po talaga, sir. Inaalalayan ko lang si Mia. I know you don't tolerate PDA here. Alam kong forbidden po yon. Pero wala po kaming ginagawa. Paliwanag ni Jace. What? Forbidden ang PDA dito? Ganun ba ka-bitter tong si Casper? Jace? Tiningnan ako ni Dylan. Did you just call him Jace? You know each other? I bit my lip at tumango. Yes, sir. Actually, kahit second time pa lang namin nagkita ulit. Para bang close na close kami. Kaya nga sabi ko dito kay Mia, dito na siya magtrabaho. Para lagi kami magkasama. Diba? Stop! Autoridad na utos ni Dylan kay Jace. Do you like her? Grabe ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay walang magandang patutunguhan ng pag-uusap nila. Buti na lang tapos na ang client hours. Lahat naman ng empleyado ay nasa kanya-kanya nilang opisina, so wala pang nakakakita sa amin. Ano ka ba, Dylan? Imposible yon. Shut up, pamilya si Lynn. Sigaw nito sa akin. To be honest, sir, oo, gustong-gusto ko si Mia. Unang beses pa lang. She already captured my heart. Pasensya na, Mia. Magko-confess na agad ako. Nagulat ako nang biglang umigkas ang kamao ni Dylan at sapakin niya si Jace. You have no rights to like her. And don't ever lay your hands off my wife again. Do you understand? You can't like her. She's married. I owned her. Galit na sabi ni Dylan. Napanganga ako, kahit si Jace ay nagulat. Walang sabi-sabi akong hinila ni Dylan. Uwi na tayo, and you'll be punished for this. Galit nitong sabi. Ano na naman bang ginawa ko? He's really mad. Dead end ko na ba to? Amelia's points of view. Dylan, ano ba? Sigaw ko. Parang nagtatambol na ang puso ko sa sobrang kaba. Dylan, stop the car. Ang bilis mo na sobrang magpatakbo. Hindi ko na mabilang kung ilang sasakyan na ang ino-overtaken niya. Nakakatakot. Baka bumangga kami. Shut up! Sigaw niyang pabalik sa akin. Tiningnan niya lang ako ng masama at ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Pinigil ko ang sarili kong sumagot. What a great night! Happy wedding day, Amelia! I felt my heart sunk with the thought na araw-araw kami ganito. Dito yung bahay namin. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko na idiretso niya instead of kumanan sa may intersection kung saan ang bahay na tinitirahan ko. I'm sure naman na alam at tanda niya pa kung saan yon. Do you think uuwi ka pa? Kasal ka na, remember? Bad trip na sagot sa akin ni Dylan. I know that, pero syempre bahay ko pa din yon. Kung sa'yo ako titira, paano yung bahay? Papapabayaan yon. Isa pa, nandun lahat ng gamit ko. Sagot ko, forget about your stuff. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Mia, na ang desisyon ko ang masusunod? And my decision is, hindi ka na uuwi doon. May pinadala na akong caretaker para sa bahay mo. And as you know, kasal tayo kaya sa bahay ka natitira. No question. No buts. You just follow and shut the fuck up. Okay, fine. Alam ko naman na nagsusungit-sungitan ka lang kasi ayaw mong malaman ko na may feelings ka pa din sa akin. Sabi ko, I grinned when I said that. Mas matalino sa akin si Casper, pero sure ako na mas mapang-asar ako.
Mabilis niya akong tiningnan at sinamaan ng tingin. Pero maya-maya lang ay huminga siya ng malalim. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Sa huli naman ikaw din ang masasaktan. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako mag-a-assume or mag-a-expect na kahit ano mula sa akin. Dahil malinaw na ngayon, the only feeling that I am feeling towards you is that opposite of what you are saying. Nag-lockjaw ata ako at kahit marami akong gustong isagot, ay walang lumabas sa bibig ko. Gusto ko mang lumaban pero nangibabaw sa akin yung sakit at lungkot sa katunayan na hindi talaga niya ako mahal. Pumasok si Dylan sa sigurado akong isang kilalang village dahil napakahigpit ng security dito. Huminto ang kotse sa tapat ng isang napakagandang two-story house. Sa itsura pa lang nito, alam mo na agad ang may-ari. Naunang bumaba si Dylan sa akin, kaya nagmamadali akong sumunod. Ramdam ko pa din ang tensyon sa pagitan namin. I maintained the distance between me and him. Nakakatakot kaya baka bigla niya akong lamunin. Sayang naman ang magiging lahi ko dapat. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang bumangga ako sa isang matigas na bagay. Pag-angat ko ng ulo ko, si Dylan pa lang nabangga ko. Mabilis akong lumayo kahit pa halos gusto kong ibangga ang sarili ko ng paulit-ulit kasi napakabangaw niya. Wait, ang tigas ng likod niya. Ganun na ba talaga ka-built ang katawan niya? Tiningnan ko ulit si Dylan dahil ramdam kong nakatingin sa akin. What was that? Anong meron sa inyo ni Jace? Diretso niyang tanong sa akin. Someone sounds so possessive. Ano ka ba? Nakilala ko lang yung nung isang araw na nagpunta ako sa PB para sa bahay. Akala niya aplikante ako. Unbelievable. Ilang araw mo pa lang siyang kilala and yet, naglalandian na kayo? We just got married today. At dahil sa paglalandian yung dalawa, may nakalam tuloy ng sikretong ayokong mabulgar. Huminga siya ng malalim para bang pinapakalma niya ang sarili niya. Well, kung naiinis siya, aba, may karapatan din ako mainis, no? Most hated secret pala niya ang pagpapakasal sa akin. Wow, mag-ingat ka sa pananalita mo. Yes, I understand na kaya mo ako pinakasalan is para makapaghiganti ka sa kasalanan ko sa'yo before. Pero hindi ko naman sinabi sa'yo na sabihin mo kay Jace yun. Ikaw ang nag-decide nun. Kaya wag mo akong sisihin. At wag mo din akong pagbibintangan na nakikipaglandian. Galit kong sagot sa kanya. Is it in your personality? Nakaisin niyang tanong sa akin. What? Remember Clint? I bet you do. Wag mong sabihin na hindi siya proof ng kalandian mo. Stop acting innocent, Mia. For pity's sake. I know you better. Malamang kung hindi kita pinakasalan, siguro you might have sold your body to some old rich man. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasampal ko siya. I started crying too. How dare you? Oo, mag-isa ako sa buhay. And yes, I'm struggling in earning. Hindi ako tulad mo na mayaman. Pero don't accuse me of such things dahil masyado mo nang natatapakan ang pagkatao ko. Pinunasan ko ang luha ko. Kinuha ko ang kamay niya. He was about to pull it pero hinigpitan ko ang hawak doon. Ginamit ko yung kamay niya to hurt me. Anong ginagawa mo, Mia? Gusto mo akong saktan? Saktan mo ako hanggang magsawa ka para matapos na to so that we can start over again. Nagulat ako nang hilahin ni Dylan ang kamay niya and he pulled me. Napigil ko ang paghinga ko dahil ilang dipan na lang ay magdidikit ng labi namin. Mas kumabog ang dibdib ko. Nang iangat niyang mukha ko, he even wiped the remaining tears na nasa pisngi ko. He looked at me intently na para bang nakikita niya pati kaluluwa ko. Napalunok ako. Hahalikan niya ba ako? Mia, hindi ako makasagot. Nalunok ko at ang dila ko. Hurting you physically and seeing these fake tears ain't enough to pay on how you destroyed me before. Start over? In your dreams, honey? I bit my lip. Bumitaw siya sa akin pero hinatak niya pa din ako. Nagpadala na lang ako. Dahil ramdam ko ang sakit at pagkapahiya sa nangyari. We stop sa isang pinto na nasa ilalim ng hagdanan. Go in. Maotoridad niyang utos. Tiningnan ko siya. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa akin ang sangkatutak ng mga gulong gamit. Seryoso ka ba? Tanong ko. Pasok na. I hate people wasting my time.
Is this... Yes, it is your room, princess. Mapangasar niyang sabi sa akin. Hindi ako prinsesa, queen ako. I am your queen. Asawa mo kaya ako, kaya dapat sa kama mo ako, hindi ba? Gusto kong i-vocalize yun pero one rejection for tonight is more than enough. Fine. Akala mo mapapasuko mo ako dito? Tingnan lang natin. Ikaw din ang mapapagod at susuko. Matapang kong sabi. I step in the room. He smirked. Try your best. Maaga ako bukas. Make sure na hindi na kita kailangan pang gisingin. Bored nitong sabi, bago pa balibag na sinarado ang pinto. Pumogi ka lang. Naging rude ka na? Oh, sigaw ko. Huminga ako ng malalim dahil baka maisipan kong takpan ng unan sa mukhang walang hiyang yon. Pasalamat siya. Mahal ko pa din siya. Mahal mo pa din, Amelia, at ito na ang karma mo. I look around sa kwarto. Bago ka mag-isip kung paano mo aayusin ang marriage nyo, isipin mo muna kung saan ka matutulog. You're Amelia Celine fighting, sabi ko sa sarili ko. Ito na ang umpisa. Mabilis na 2 linggo ang lumipas. Hindi ko halos namalayan dahil isang araw ko lang naman nakasama si Dylan bago siya lumipad sa Korea para sa isang guesting at photoshoot. Isang araw lang kaming nagkasama. Naalala ko sinama niya ako doon sa PB. Pero pagtapak pa lang namin ng PB ay parang hindi na niya ako kilala. Pinag-ayos niya lang ako ng mga files sa labas ng opisina niya and most of the time ay hindi niya ako kinakausap. Nalaman ko din na nagpadala si Jace sa malayong branch ng PB. Hindi ko alam kung anong ginawa ng masungit na manager ni Dylan para hindi sabihin ni Jace ang kung ano man ang meron sa amin ni Dylan. Buong araw noon ay na-enjoy ko lang yung AI na si Amais dahil napakagaling niya. She can translate everything right away for you. Pwede ka ding maglaro ng guessing game at magpa-take down ng notes for reminder. Ang yaman siguro na talaga ng Pendleton. For sure, hindi mura si Amais. Bakit kaya walang ganun sa bahay ni Dylan? Para namang may kausap ako dito. Napabuntong hininga ko. Tumingin ako sa buong paligid. Napakaganda ng bahay ni Dylan. Napakalinis niya at alam mo na bawat muebles dito ay mamahalin. May mga antique jar din siya na like 200 hanggang 500 years old na. At ang kabilin-bilinan ni Miss Minchin ay charot lang, ni manager pala. Naingatan yon dahil napanalunan pa ni Dylan yon sa bidding noong 18 pa siya. Ang ganda nga ng bahay pero ako lang ang tao. Kaya tuwing gabi ay tumatakas ako para makapunta sa bar ni Alice, kung saan nagwi-waitress ako or minsan ay kumakanta ako. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda talaga ang boses ko. Hindi ko lang talaga pinaprioritize dahil mas preferably ko ang gymnastic. Kakagising ko lang at hindi pa ako nag-aalmusal nang dumating si Dylan. Pagpasok niya pa lang sa loob ng bahay, ay nagtama ng paningin naming dalawa. I tried to smile, pero ini-ignore niya lang ako. Nag-breakfast ka na ba? Magluluto pa lang ako. Pagyaya ko dito. No thanks, kumain na ako sa eroplano. Matabang niyang sagot. Okay, sagot ko na lang. Maglalakad na sana ako sa kusina to get something to eat. Nang magsalita siya. Fix yourself, may follow-up shoot ako. Yun lang ang sabi niya at umakyat na siya. Hindi agad ako nagdalawang isip. Sa wakas, makakalabas na ako ulit at kasama ko pa si Dylan. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko and hindi ko alam kung gaano ako kabilis naligo at nakapag-ayos dahil sa eksaktong pagkatok ni Dylan ay tapos na akong mag-blower. He looked at me from head to toe. Awkward naman akong ngumiti. Okay naman ang itsura ko Nakadress na light blue ako at flat shoes na white. Let's go, sabi niya sa akin bago ako tinalikuran. I even mimicked the way he said let's go. Sumunod ako sa kanya dahil baka iwanan niya ako. At isa pa, ngayon lang kami nagkita. Nainis man ako. Alam ko sa sarili ko na I really miss him. Sa 9 na taon na wala siya sa tabi ko, araw-araw ko siyang hinahanap at iniisip. Iniisip ko kung okay na ba siya, kung napatawad niya na ba ako, kung may mahal at girlfriend na siya, kung mahal niya pa ba ako, or may mahal na siyang iba. Napahinto ang pag-iisip ko nang may malakas na bumisina sa harap ko. I was expecting to see Dylan, pero van na puti ang nasa harap ko.
Nagulat ako nang bumaba si Manager Grace mula dito. Ano bang tinutunganga mo dyan, Mia? Malilate pa kami dahil sa'yo. Sakay na. Masungit nitong sabi. Sumunod na lang ako at sumakay sa van. Pagpasok ko ay nakita kong maraming tao sa loob. Si Dylan po. Tanong ko kay Manager Grace. Nakataas ang kilay niyang humarap sa akin. Malamang nasa kotse niya. Are you expecting na isasabay ka niya? You're just his PA. Pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil makasagot na talaga ako. At malamang magalit sa akin si Papa at Mama dahil hindi naman nila ako ganoon pinalaki. Pero nakaka-triggered naman kasi talaga itong manager ni Dylan. Listen up, this is Mia. She's gonna be part of our team. PA at yaya siya ni Dylan. So wag niyo siyang special treat, okay? Anunsyo ni Manager Grace. Yes, Manager. Sabay-sabay nilang sabi. Mia, you should get along with them. This is Joey. Driver natin siya. Tumango naman sa akin yung lalaking nagdadrive. I think same age lang namin siya or matanda lang siya ng 2 or 3 taon sa akin. This is Andrea, ang stylist ni Dylan. Turo naman ni Manager sa babaeng long and blonde hair na nagsa-cellphone. Tumingin lang siya sa akin at ibinalik na ang tingin sa phone niya. Mukhang kamag-anak to ni Manager ah. This is Judith, Dylan's makeup artist. Hi Mia, sigla nitong bati sa akin. Medyo chubby siya pero mahalata mo sa personality niya na super bait niya. Hello, nahiya ko pang bati sa kanya. And then sa next car, nandun si Butler Cho. Siya ang head ng security ni Dylan. Pagtatapos ni Manager, tumango na lang ako at ngumiti pero inirapan niya lang ako. Maya-maya lang ay huminto na ang sasakyan. Mukhang narating na namin ang lugar kung saan ang photoshooting. Pagbaba ko ng sasakyan, saktong kabababa lang ni Dylan ng sasakyan niya. Nakita ko siyang nakatingin, pero mabilis niyang iniwas yon at itino na atensyon niya sa mga fangirls niya na nagwawala na ngayon. Dylan, baby, ang gwapo niya talaga. Mamamatay na ako. Dylan, my loves, uwi na tayo. Dylan, pa-picture naman. Nagsisigawan ang mga fans niya na akala mo wala nang bukas. Pero hindi naman ako naiinis. Sino ba naman ako? Asawa lang naman ako na parang hindi. Ang gulo, no? My heart fell nung makita kong ngumiti siya sa mga fans niya. Lumapit siya and even took photos with them. Yung iba, akala mo kung makayakap parang makakalas na si Dylan. I somehow regretted. During nung high school days namin, nung kami pang 2, hindi man lang kami nakapag-picture. Wala man lang akong memories na once talagang naging kami. And I am not just his wife. Pero ako ang kauna-unahan niyang girlfriend. Hey, Mia, tumingin ako sa tumawag sa akin. Pagtingin ko, ay si Andrea yon. Yes? Tanong ko. Sumunod ka sa akin. Marami akong ipapagawa sa'yo. Bilisan mo. Magsisimula na ang shoot. Inis nitong sabi. Sumunod na lang ako sa kanya. Pumasok kami sa isang storage room and halos lumuwa ang mata ko sa dami ng damit na nakasabog doon. Kung akala mo magalo ang binigyan na kwarto sa akin ni Dylan, this is 100 times much worse. Magsimula ka na mag-ayos. Ihangar mo lahat yan and then, paghiwa-hiwalayin mo depende sa season, style, and color, Andrea. Teka, bakit ako? Nagrereklamo ka ba? PA ka dito. Huwag kang umasta na para bang boss. Kilos na. Pagtapos mo dyan, madami ka pang gagawin sa labas. Kupad-kupad mo. Asik nito sa akin, bago pa balibag na isinarado ang pinto. Wow, no wonder naging rude si Dylan. He is surrounded by a lot of toxic people. Bakit pa kasi ako pinakasalan? Sana pinagyayan niya na lang talaga ako para hindi labag sa kalooban kong gawin ito. Masisiraan ako ng ulo sa mga tao dito. Relax, Mia. Patience is a virtue. Pagkausap ko sa sarili ko, hindi ko alam kung ilang oras ang ginugol ko dahil paglabas ko ay madilim na. At kung akala ko ay tapos na dahil sa dami ng damit na inayos ko, hindi pa din pala. Naging runner naman ako. Utos dito and utos doon. Pero kahit papaano, mas nakakawala ng pagod dito.
Dahil kahit pahapyaw, ay nakikita ko si Dylan habang busy na kinukuhanan ng litrato. Natapos ang photoshoot, around 11 p.m. na. Final shoot na pala kaya nagkayayaan ang buong production na magbar at magparty. Pumayag naman si manager dahil wala namang early schedule si Dylan for tomorrow at na-excite naman ako nang malaman kong sa bar kami ni Alice magpa-party. Napakalakas ng tugtugan at marami ng tao sa bar. Pero hindi katulad ng usual na dami. It looks like mga VIP ang nandito. Welcome guys! This way to start your night. Nakangiting bungad ni Alice sa amin. She winked at me at nag-lead na ng way para sa upuan naming lahat. Nang makaayos na ang lahat, ay nagkanya-kanyang grupo na. May mga humanap ng kalandian, may sumasayaw, at si Dylan naman, ayun, nakikipag-inuman sa kasama niya, yung photographer at si manager. Busy si Alice sa pag-aasikaso kaya halos 2 oras na kami sa bar nang lumapit siya sa akin. I miss you girl, sabi niya sa akin, sabay yakap. Ako din, miss na kita. Namimiss ko na ang sleepover. Kulang pa din na tumatakas ako sa gabi para mag-gig dito, haha. Sabi ko, kumalas ako sa yakap niya. Speaking of gig, oo nga pala, my dearest best friend, malilate ang singer ko for tonight. Is it okay? Kung kakanta ka at least, 1 or 2 kanta. Please, save me. Kanina pa nagre-request yung mga kasama mo ng singer. Sabi nito, ano? Huwag ako. Nakakahiya. At saka nandyan si Dylan. Sabi ko, ano naman? Just ignore him. Pretty please, friend. Sabi nito ay nagpapi-ice pa siya sa akin. Bumunting hininga na lang ako. Fine, you win. But just 1 song, okay? Sabi ko, yep. Thank you, Mia. I love you. Che, sabi ko, umalis na ako sa harapan niya at nagtungo na sa stage. Grinit ko ang mga band members na naging ka-close ko na dahil sa pagigig ko. At pagpa-part-time ko sa club bilang waitress. Hi, since my singer is gonna be late, my friend here will be singing for us. Hope you enjoy it and enjoy the rest of the night. Sabi ni Alice, nagpalakpakan naman yung mga tao sa bar. I signaled the band to start. I held the microphone. Naghiyawan na agad ang mga tao sa unang istansa pa lamang ng kanta at halos lumundag ang puso ko nang makita kong nakatingin si Dylan sa akin. He's holding his beer pero nakapokus ang attention niya sa akin. Naghiwas ako ng tingin dahil feeling ko hindi ko matatapos ang kanta kapag nakatingin ako sa 2 itim na singkit niyang mata. Na-disappoint ako nung pagtingin ko sa kanya ay nagsa-cellphone na siya. Not sure kung may ka-video call siya pero nagsasalita siya. Wala na din siyang katabi dahil nagsasayawan na sila. Nung matapos ko ang kanta, ay agad-agad akong bumaba ng stage. Wala na talagang paki si Dylan. He's all changed now. Dylan's points of view. I didn't know nakaklose pala ni Mia ang may-ari ng bar na to. Sabi sa akin ni manager. Tumango lang ako. I hate answering a lot of questions from her. Mas malala pa siya kay ma'am. Umayos ako ng upo nang magsimula ng tumugtog ang banda. I held my beer at ininom ito. Nagsimula ng kumanta si Mia. I never knew na magaling siyang kumanta. 9 years had passed and there are things na hindi ko pa pala alam sa kanya. Kinuha ko ang phone ko. Amazed, I called my very own AI. I created her during mga panahong bored ako. Everyone thought na magsa-scientist or doctor ako. Pero I ended on pursuing a business course. Hindi nila ako pinilit. Pero alam ko naman na akong mag-handle ng business ni Dad. So why make it so complicated? Yes, Dylan. Amais answered me. Naka-install siya sa phone ko and as well as sa office. Make a video recording of that woman singing right now. I commanded her. Okay, now recording. Patapos na siguro ang kanta nung magsalita ulit si Amais. Dylan, what would you like to name this recording? Amelia Celine. I simply answered, okay. Amais, I called her again. Yes? Meet your very own model, Amelia Celine Torres Pendleton.
Yes, si Mia ang naging inspiration ko while I am doing Amais. Amais is a short name for Amelia Celine. You are indeed in a big trouble, Dylan. I said to myself, bago tumayo tuluyang inubos ang alak na nasa kamay ko. Amelia's Points of View. Nagising ako sa malalakas na kalabog sa pintuan ng kwarto ko. Mabilis akong bumangon at binuksan yon. Sumalubong sa akin ang galit na at namumulang mukha ni Dylan. Dylan, bakit? Tanong ko. I've been knocking your freaking door for 15 minutes already. Bakit di mo agad pinagbuksan? Inis niyang sigaw sa akin. Wala ka namang shoot ngayon, di ba? Kaya nga hindi ako nag-set ng alarm eh. Napagod din kasi ako kagabi. Halos umaga na tayo nakauwi. Naiinis ding sagot ko. So, kasalanan ko. Sarcastic niyang sabi sa akin. I didn't say that. At saka instead na magalit ka at magsisigaw dyan, ano bang kailangan kong gawin? May iutos ka ba or what? Lagi siyang ganito. Ilang buwan na kaming nagsasama pero daig niya pa akong may period kung magalit. Nakikita niya pa lang ako, sumasama na agad ang itsura niya. Hurry up! We need to go somewhere. Inis nitong sabi sa akin. Sige na, eto na, nagmamadali na. Sabi ko at mabilis na pumasok sa loob. Wala naman kaming schedule ngayon. Nakakapagtaka naman na sobra siyang nagmamadali. Hindi na ako nakapagsukli ng maayos or nakapag-blower man lang dahil nagsimula na namang lumagabog sa pintuan ng kwarto ang malalakas na pagkatok ni Dylan. Damn, Mia! What's taking you so long? Nagmamadali na nga tayo, di ba? Sigaw niya mula sa labas. Nag-roll eyes na lang ako bago tumayo at pagbuksan siya. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin may lakad pala tayo ngayon? Ay di sana hindi ka nagmamadali ng ganyan? Sagot ko sa kanya. Nakakainis kasi eh. Alam niya naman siguro na hindi ako ganun kabilis kumilos. Tapos, Dylan is confusing me. Whatever. Tara na, sabi nito, bago nagmamadaling tumalikod. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Nakita kong sumakay na siya sa sasakyan niya. Nag-aantay ako na umalis na siya at hinahanap ko din kung nasaan ang van naming mga staff. Nagulat ako nang bumisina siya at ibinaba ang salamin ng kotse niya. Mia, ano ba? Sakay na! Sigaw nito. Mabilis akong lumapit. Malay ko ba na dito ako sasakay ngayon? Dahil ang tagal na nung huling nangyari yon. Ang madalas ko nang kasama ay sila manager. Nagmamadali akong sumakay sa shotgun seat. Kita ko na halos ang magdugtong na ang kilay ni Dylan. Dahil sa inis. Saan ba kasi tayo pupunta? Nasaan sila manager? Nauna na ba sila? Sunod-sunod na tanong ko. Enough with your questions. You will be doomed kapag naabutan ka. Sabi niya. Ako naman ang kumunot ang noo dahil sa sinabi niya. Teka, bakit ako? Anong ginawa ko? At saka sino bang tinutukoy? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nang dapat kasi ay palabas kami, may biglang kumarang na kotse sa harapan namin. Napamura si Dylan. Nahampas niya pa ang manibela sa inis. Naguguluhan na ako. Sino ba tong nasa kotse? Damn it! Sabi ko kasi sa'yo magmadali ka. Inis niyang sabi. Teka, naguguluhan ako. Sino ba yan? Tanong ko. Napako ang tingin ko nang bumukas na ng pintuan ng sasakyan at nilukob ako ng kaba nang mula dito ay lumabas ang magulang ni Casper. Si Mommy Rose at Daddy Dawson. Nakita kong bumaba na si Dylan ng kotse kaya kahit kinakabahan ako ay hinubad ko na ang seatbelt at lumabas na din. Mukhang hindi pa nila ako napapansin dahil nakapako ang atensyon nila kay Dylan. Casper, anak, namiss ka ni Mommy. Kamusta ka? Nakangiting bati ni Mommy sa kanya. Nakita kong bumeso si Dylan sa nanay niya at niyakap naman niya si Daddy Dawson. Okay lang ako, Ma'am. Bored na sagot ni Dylan. Ano bang pinagkakaabalahan mo at... Teka, aalis ka ba? Tanong ni Mommy at doon ay dumapo na ang tingin niya sa akin. Bumalot ang sobrang pagkagulat niya na makita ako. I tried to force a smile. Nagulat ako nang mabilis pa sa 4:00 nakalapit siya sa akin. Binigyan niya ako ng malakas na sampal. Nagulat ako kaya napahawak ako sa pisngi ko. Aamban niya pa sana ako ng isa pang sampal nang pigilan na siya ni Dylan. Mom, what are you doing? Sigaw ni Dylan kay Mommy.
Rumistro ang sobrang pagkagulat sa mukha nito. Hinatak ni Mami ang kamay niya sa pagkakahawak ni Dylan at matalim siyang tumingin sa akin. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? What the hell is this? Dylan Casper? Bakit kasama mo na naman ang babaeng yan? Sigaw nito sabay duro sa akin. Nakaramdam ako ng sakit. Emotional. Mas masakit pa sa ginawa niyang pagsampal sa akin. Alam ko naman kung bakit nagkakaganyan si Mami eh. Sinaktan ko ang anak niya. Sinira kong tiwala niya kaya dapat ina-expect ko na magagalit talaga siya. Nakamumuhian niya ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. Rose, tama na yan. Dylan, sige na. Ihatid mo na si Mia. Nagsalita na si Tito Dawson. Mababakas ko ang awa niya sa ng pagtingin niya sa akin. Umalis ka na, Mia. Bago ko pa hindi mapigilan ang sarili ko. Ang kapal ng mukha mong bumalik sa buhay ng anak ko? Porket maayos na, ano? Guguluhin mo ulit? Napakawala mong kwentang babae. Galit na galit si tita. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko. Alam kong galit si Mami sa akin, pero hindi ko ipapakitang mahina ako. Mami, bigyan niyo naman ako ng chance mag-explain. Sabi ko. I don't need your explanation. Dylan, ano ba? Alisin mo na siya sa harap ko. At wag na wag mo nang kikitain pa kailan yan. Ma'am, tumigil na kayo. That's impossible. Mia is not going anywhere. Dito lang siya. Nagsalita ni sa Dylan. Pilit niyang pinipigilang pagtaasan ng boses ng mami niya. Hindi. Kung hindi mo siya kayang paalisin, akong magpapaalis sa pesting babaeng to. Sabi ni Mami bago niya ako hinawakan sa braso. Naramdaman ko ang mahaba niyang kuko na bumuan sa braso ko. Muntik na ako mapasigaw sa sakit na idinulot nun. Marahas na hinatak ni Dylan ang braso ko sa pagkakahawak ng mami niya. Stop it, Mom. Hindi alis si Mia. I married her, Mom. Kasal kami. Kaya hindi siya pwedeng umalis sa bahay na to. Tuluyan nang lumabas ang maotoridad na boses ni Dylan. Napahawak naman sa dibdib si Mami. Akala ko itutumba siya pero nakita ko ang maagap na pag-alalay ni Daddy sa asawa nito. This is impossible, Dylan. Ano na naman ba tong pinasok mo? Matanda na ako, Ma. Sa bahay na tayo mag-usap, please? Huminga ng malalim si Mami at nagpaalalay kay Dylan papasok ng bahay. Hinayaan ko na muna sila. Siguro kailangan nilang magkasarilinan. Naiwan ako at si Daddy. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil kinakabahan ako na baka galit din siya. Nagulat ako nang itap niya ang balikat ko. Masaya akong bumalik sa buhay ng anak ko, Mia. Sabi ni Daddy Dawson. Nagangat ako ng tingin. Nagilid na ang luha ko. Dad, tawag ko dito. Nag-open arms naman siya kaya mabilis ko siyang niyakap. Masaya ako na kahit papaano ay may isang tao sa pamilya ni Dylan na at least tanggap ako. Humiwalay ako at ngumiti sa kanya. Thank you, Dad. Sabi ko na pinupunasan ng mga taksil na luha na naglandas sa pisngi ko. Hindi ako naniniwala na intention mong iwan ang anak ko, Mia. I know your dad. We're very close. Malaking kumpiyansa kong napalaki ka niya ng maayos. Tinap niya ulit ang ulo ko. By just seeing you, nabuhay ang pag-asa sa puso kong babalik na ang dating Casper. Sabi ni Papa, bago ako lagpasan at pumasok na din sa loob. Sa likod ako dumaan at sa kusina muna ako nag-stay dahil alam ko nag-uusap sila. Nakita kong nagkasugat ako dahil sa marahas na paghawak sa akin ni Mami. Nagsimula na lang ako magluto ng pananghalian dahil magtatanghalian na din. Nag-bake na din ako para may kakainin mamayang merienda. Kakapasok ko lang ng mga cupcake sa oven nang pumasok si Mami sa kusina. Aaminin ko na nakaramdam ako ng sobrang kaba. Natatakot ako na pwede niya akong saktan dahil wala naman sila Dylan para pigilan siya at mas natatakot sa mga salitang lalabas sa bibig niya. Mabait si Mami Rose. Sa mga panahon na kami pa ni Dylan, daig pa sa isang anak ang turing niya sa akin. Kaya alam ko na ang iwan ko si Dylan. Sobrang naging galit niya. Hindi ko lang iniwan si Dylan. Binalik ko pang pangako ko sa mami niya. Tumikim siya. Marahil ay napansin niyang wala akong balak magsalita. Huwag kang mag-alala, Mia. Hindi na kita sasaktan. Nabigla lang ako. I apologize for hurting you.
physically, but I won't apologize for every single word I said. Sabi ni Mami. Mami, I know na nagalit kayo sa akin dahil iniwan ko si Dylan. Pero I have my reasons. And those reasons will never be valid, Mia. Kapag gusto, may paraan, and you choose to destroy my son. Kaya ganyan ang si Casper. Napakalaki na ipinagbago niya dahil sa iyo. Ramdam ko ang matinding sama ng loob sa sinasabi niya. Ina siya. Maaaring kung sa akin din ginawa ang mga bagay na ginawa ko kay Dylan, siguradong magagalit ng gusto ang mama at papa ko. Kasalanan ko po. Kaya nga nandito ako para ayusin ang lahat. Para maitama ko lahat ng pagkakamali ko. Then, you're a fool, Mia. Wala ka nang maaayos. Kaya ako nang nagsasabi sa'yo, umalis ka na. Lubayan mo ng anak ko. Let her be with someone who deserves him. Sigaw sa akin ni Mami. My heart was shattered into pieces. Just because of what I did. Ibang-iba na ang tingin niya sa akin. No, Mami. Hindi ko iiwan si Dylan. Matigas kong sabi, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob. Well then, if you insist, wala akong magagawa. Choice mo yan. Alam ko naman na kaya ka pinakasalan ng anak ko is to get even. I know you're fully aware of that. She said, and looked at me straight in the eyes. And I assure you, Mia, that as your mother-in-law, I am going to make sure that you are going to regret every single day na nasa tabi ka ng anak ko. I will make your life a living hell. Napalunok ako. Nakakatakot si Mami. Ibang-iba na rin siya. Like how Dylan is. Ganon ba talaga kalala ang ginagawa kong kasalanan? Hanggang mag-dinner ay nag-stay sila Mami at Daddy. There is really uneasiness. And kahit nahirapan ako, ay naitawid ko naman ang araw na yon. Tahimik lang si Dylan. At tila walang pakialam kahit harap-harapan ang mga masasakit na salitang binibitiwan sa akin ni Mami. Gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang loob ko. Para sa amin to ni Dylan, kakayanin ko basta mag-workout lang ang relasyon namin. Mahimbing na ako natutulog nang makarinig ako ng tila may nabasag sa ibaba. Agad-agad kong isinuot ang robe ko dahil naka-night gown lang ako. Nagdahan-dahan ako sa pagbaba dahil akala ko ay napasok kami ng magnanakaw. Pero nanlaki ang mata ko nang makita si Dylan na nakaupo sa minibar dito at umiinom. Nagulat ako nang ihagis niya ang baso kaya nabasag na naman ito. Dylan, sigaw ko. Agad naman siyang tumingin sa akin. Pero mabilis na inalis yung naanimoy, hindi niya ako nakita. Go back to sleep. Huwag mo akong pakialaman. Walang gana nitong sagot. Dylan naman, ano bang problema? Pwede ba, Mia? Umakyat ka na lang? Nagulat ako sa sigaw niya. Hindi ko siya pinakinggan. I made my way at luckily, hindi ako nabubog dahil hindi ako nakapagtsinelas. Nakatiklop ang puting polo ni Dylan hanggang siko. Mukhang kagagaling lang nito sa opisina. Sa wakas, ay nakalapit ako sa kanya. I tried na kuhanin ang baso niya pero mabilis niyang iniwas yun. Go away, Mia. Huwag mo sabi akong pakialaman. Sigaw niya sa akin. Bata ka pa, Dylan. Bakit hindi mo kasi sabihin kung anong problema? Hindi ko napigilan ang sarili ko at napasigaw na din ako. Gusto mong malaman ang problema? Fine, I'll tell you. Lahat naman kasi pinapakialaman mo. Sigaw niya. Then tell me. Sigaw ko pabalik sa kanya. It's you. Maybe mom's right. It is really a mistake to marry you. Maling-mali na pinapasok pa ulit kita sa buhay ko. Since you got back, lahat na lang nagulo. I even put my faking career at stake because of this foolishness. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos sa decision ko. Dapat pinag-isipan ko muna to. You can hear the great frustration in his voice. Parang may bumara sa lalamunan ko. Mabilis na bumagsak ang luha ko. Pero mabilis ko din itong pinunasan bago pa man makita yon ni Dylan. Lasing ka lang. Magpahinga ka na, sabi ko. No. Hindi ako lasing, Mia. Tama, pinag-iisipan ko. I should really let you go. Matagal nang nangyari yon. Dylan naman, bumibigat ang pakiramdam ko. Go, umalis ka na hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko. Sabi niya, ininom niya ang alak sa baso niya. No, I'm not going anywhere.
Nagbagsakan ng luha ko. Ito na yung chance ko para i-prove sa'yo na hindi ko talaga intensyong saktan ka. Enough, Mia. You! Nagulat ako sa pagsigaw niya at pagduro niya sa akin. Napatras ako at mabuti na lang, napigilan ko ang sarili ko sa pagsigaw. Dahil napakan ko na pala ang mga bubog. You made me like this. So don't act innocent. Ayoko nang makarinig ang explanation mo. Dahil wala nang magbabago. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro kasinungalingan lang. Lumaragasan na ng tuluyan ang luha ko. Hindi ako makagalaw. Masakit ang paa ko pero mas masakit ang puso ko. Hindi ko matanggap na nanggaling ang mga salitang ito kay Dylan. You should go. Go where I can find you before I destroy you. Sabi niya. He's not looking at me. Hindi mo kasi ako pinakikinggan. Pinapairal mo ang pagiging close-minded mo. Yes, nasaktan kita. Pero masakit din yun para sa akin, Dylan. You drag me in this marriage and then, pag ayaw mo na itatapon mo na lang ako. Iyak ako ng iyak. Wala na akong paki kung mukha akong mahina or what. Ouch! Hindi ko na napigilan ang mapaaray dahil mas bumabao ng bubog sa paa ko. I look at my feet. Nakita kong marami ng dugo sa paa ko. Nakita kong mabilis na paglingon ni Dylan at kasunod nun ay ang pagtingin niya sa paa ko. Mabilis siyang tumayo at binuhat ako. Halos lumundag ang puso ko dahil napakalapit ko sa kanya. Mia, damit! Are you crazy? Inis niyang sigaw sa akin. Mabilis siyang naglakad, paakyat ng kwarto ko. Natataranta siyang kumilos at humanap ng ipantatakip ng dumudugo kong paa. Habang naghahanap siya, nakita kong may tinatawagan at kinakausap siya. Inilagay niya ang tuwalya sa paa ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa. Kahit masakit ang paa ko, dahil sa concern na nakikita ko sa mukha ni Dylan. Hindi mo ba alam na bubog yun? At masusugatan ka kapag inapakan. Hindi ka ba nag-iisip, Mia? Inis na naman siya. Nanatila lang ako nakayuko. Lumipas ang 15 minutos, ay may narinig akong kumatok sa pintuan. Mabilis na binuksan ni Dylan yon, at mula doon, ay pumasok ang isang lalaking nakapolo din. Halos malaglag ang paa ko, dahil napakagwapo nito, pero mas gwapo si Dylan siyempre. Good you're here, Perseus. Ayan, gamutin mo na siya. Make sure na magiging okay siya. Hindi ko siya madadala sa ospital. That's why I called you. Dylan said. Ngumisi lang yung lalaki. You better pay me good. Pasalamat ka. Malapit lang ako at alam ko ang setup nyo. Sabi nito, inilapag na nito ang gamit niya. At umupo sa kama kung nasaan ako. Napaurong naman ako dahil nakangiti siya sa akin. Pero there is coldness in his eyes. Mia, he's Perseus. Kaibigan ko siya. He's a doctor. Gagamutin niya ang paa mo. Ani Dylan? Ah, sagot ko na lang. Hi Amelia, Perseus, sabi nito at nakipag-shake hands sa akin. I smiled. Okay, patingin na ako ng paa mo. Halos mag-isang oras ding inalis ni Perseus ang mabubog sa paa ko at nilinis ang sugat ko. Binandahan niya yon and advised me na pagalingin mo na yon. Bago ako makalakad ng maayos, makakatayo naman daw ako, pero mahirapan lang talaga sa paglalakad. Na-awkward nga ako dahil nakarob lang ako and, although gwapo si Perseus, ay lalaki pa din siya. Natapos niya nang iligpit ang gamit niya. Okay na Mia, pagalingin mo na lang yung sugat mo at inumin ang gamot na ire-reseta ko. To avoid infection, sabi nito. Kapag gumaling na ang mga paa mo, you can put some cream para hindi ka magka-scar. Sayang naman, you have a good body. Makinis ka pa naman. Every man will die to date you. Fuck off, Perseus. Huwag mong pagtripan si Mia. Masungit na sabi ni Dylan. What? I'm just saying the truth. She's my wife, so nobody can have her except me. Diretsong sagot ni Dylan. Halos mapugto ang paghinga ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang kiligin. Tumayo na si Perseus. Whatever you say, Mr. Possessive. Sinamaan siya ng tingin ni Dylan. I'm just kidding, tol. Haha. Ganyan ba talaga pag broken-hearted? Gusto mo bang i-update kita about kay Sabrina? Pagbabanta ni Dylan. I don't wanna to talk about her. Sige na, uuwi na ako. Visit ka talaga, Dylan. Sabi nito,
bago sinuntok si Dylan sa braso. Bye Mia, paalam nito sa akin. Sabrina? Are they talking about Sabrina Salcedo? Yung sikat na artista? May connection ba siya kay Perseus? Mia, naputo lang pag-iisip ko nang magsalita si Dylan. Ano yon? Tanong ko. About what I am talking about earlier, before anything get worse, let's call it quits. Sabi niya, Dylan, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita iiwanan ng ganun-ganun na lang. I wanna make it up to you. Gusto kong maayos tayo. You know that's impossible, Mia. Napalunok ako sa sinabi niya. Hindi na ba niya talaga ako mahal? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kinakabahan man ay nagawa kong itanong yon. Ayaw mo na ba talaga akong makasama? He looked at me in the eyes. I can see madness there. Talagang galit siya. You know the answer to your question, Amelia Celine. Sigaw niya. Tama na. Magpahinga ka na. Akmang tatalikod na siya. Nang pilit kong itinayo ang sarili ko. Masakit sa paa pero kaya ko naman. Ano ka ba? Sigaw nito. I am not giving you up again, Dylan. Sabi ko. Huminga siya ng malalim. Kiss me, Dylan. Alam ko, kahibangan na ito at masyado ko nang ibinababa ang pagkababae ko. Pero I want to know kung wala na ba talaga at para ipakita rin sa kanya na I am not giving him up. Patulog ka na. I told you. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang mabilis niyang isinarado ang distansya namin. At walang sabi-sabing inangkin ang mga labi ko. Hindi ko alam kung ilang segundong tumagal ang halik na yon, pero ramdam ko na isa yung halik na paniningil. Lumapit sa tenga ko si Dylan. I told you to run away, pero gusto mo pa yata makipaglaro sa akin, Amelia. Then better be prepared. Walang sisihan. Hindi ka na basta-bastang makakatakas. Sabi niya, bago mabilis na lumabas. Naramdaman ko na namang nagbagsakan ang luha ko. Tama bang nag-stay pa ako dito? At ipinaglaban siya? I don't feel good about this.